Hanap ka sa kanila, Base. Yan. Hebreo 12 verse 1 and 2. Kaya nang dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa ating buong tiyaga. Tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanyang nakasalalay ay ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan ang naghihintay sa kanyang hindi siya hinalita na ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nagpakamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanyang trono ng Diyos. Okay. Thank you, Base. Palapakan natin ang Diyos sa kanyang salita. So our topic for today is I will serve the Lord with gladness. #Deadma sa bashers. Sino ditong may bashers? Deadma sa bashers. Pakisabi, hindi mo, yung katabi mo, hindi mo bashers yan, ha? Ha? Yung bashers ay malalaman natin mamaya habang tinatopic po natin itong reading scripture natin kanina, binasa ni Baste. And then, mayroong mga ibang scripture na pwedeng gamitin po natin just to emphasize na ano ba yung mga cause, ano ba yung mga nagbibigay hadlang or barrier or reason kung bakit ka hindi makapag-serve sa Lord. Some of us serving the Lord, but none of some is have the gladness to serve the Lord. Ang masayang maglingkod sa Lord, pero minsan, yung saya ay parang kabaliktaran na minsan ganito ang iniisip natin, kung kailan ako nakakilala sa Lord, bakit sunod-sunod ang aking problema? Kung kailan ako nag-serve na sa Lord, nag-commit na sa ministry, ay bakit Lord, bakit pumapangit yung sitwasyon? Parang hindi tugma yung panahon doon sa nangyari sa buhay natin. Na minsan, ang sinisisi natin, si Lord. Or bakit tayo, nagtataka tayo mula nung nandyan ako sa Glorious Light of Christ Fellowship na yan. Mula nung pinaatin ako ni Pastor Cyrus dyan. Diba? Lagi na lang akong naflaflatan pag Sunday. Di ka kasi nagpapalit ng gulong. Ay, joke lang. Lagi na lang ganito ang sitwasyon. Bakit pumangit yung panahon, yung sunod-sunod, yung testing? Actually, ganito yan. Ang Lord ang nagbibigay ng pagsubok sa taong anak niyang alam niyang malalagpasan niya. 1 Corinthians 10:13. God will not permit that testing, that struggles, na alam niya, nababagsak ka doon. He allows it, that testing, that problems, allows it, kasi alam niya na mapagtatagumpayan mo at alam niya na sa kanya kakakapit. Kaya maganda yung nagka-problema ka, pero meron ka ng Diyos. Kaysa yung wala kang Diyos at meron kang problema. Magkaiba po yun. O hindi karamihan sa atin, o hindi salat sa atin, but most of the time, if you have a problems and you don't know God, ano ang unang pinupuntahan? Ano unang tinatakbuhan natin? Ha? O, ito na naman tayo sa Facebook na naman. Kawawa na si Facebook. Diba? Yung problema ninyo, problema ko, alam ng Canada, alam ng Europe, alam ng China. Bakit? Nakapost eh.
Na instead of, if I have a problem, if I have a struggle in life, sinusolo ko na lang. O kaya pag meron kang Diyos, meron kang mapagsasabihan. Hindi ka maiintindihan ng tao, pero naiintindihan ka ng Diyos. Araw-araw kanyang naiintindihan. Kahit ganito tayong katigas ang ulo, God always gave the grace we need. His grace is sufficient, right? Kaya yon ang gusto ng Panginoon sa atin. Actually, blessed po tayo. Bakit? Kasi before tayo makaranas ng sunod-sunod na problema, ay meron na tayong Diyos na matatakbuhan. Kaysa na sunod-sunod yung problema, pero wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi tayo aware sa presensya ng Panginoon, at hindi natin alam kung saan tayo kakapit. Kaya minsan sa poste nakakapit, sa lubid nakakapit, sa tao nakakapit. Lahat po ng kinakapitan natin sa mundong ito ay hindi matibay. Ang matibay na kapitan sandigan ay ang Panginoong Hesus lamang. Only Jesus. At ang maganda sa Panginoon, pag bumitaw ka na, siya yung kakapit. Pag wala ka na, hindi yun ha. Pag wala ka ng makapitan, at naiintindihan ni Lord John, si Lord mismo yung sasabihin niya sa anak, nandito pa ako. That's why most of us, just we serve. Nothing wrong with serving. Nothing wrong na ginagawa mo yung best mo para sa Lord. Walang mali doon. Ang mali is yung hindi ka nag-i-enjoy. Ang mali is yung out of your heart. It is not sincere. You go to church just to go to church. But you're not love the atmosphere of the church. Ang nasa isip mo yung budget meal ng McDo ngayon. Ang nasa isip mo yung promo ng Mumuyo ngayon. Di ba? Ano, tama ba yun? Mumuyo yung ice cream dyan? Tama? Oo. Ha? Instead of, you come to church, you come early, and then, inihintay mo, through the Word of God, kung ano yung sasabihin ni Lord sa'yo. Yung pag-upo niyo po ay paglilingkod yan sa Panginoon. Pag nagagampanan o nagagawa natin yung tama. Nung nakikinig ka sa Diyos, yung nakapay attention ka sa teacher, hindi pa ako yung teacher. Our great teacher is God, the Holy Spirit. Ako lang yung mouthpiece. Ako lang yung speaker niya. Kasi maingal, susangik. Aka-loudspeaker si pastor. So please, pakisabi sa katabi, don't talk to me right now. And don't even touch me. Sabihin mo sa asawa mo, ag kanin lalabernatan. Kulya mo nite utang. Okay? Hayaan mo muna dyan yung mga iniisip. Ang tawag dito, gastusin, bills. Hayaan mo muna yung kung ano yung pambabayad mo sa Shopee mamaya. Ituon mo yung utak, yung isip, yung pakiramdam mo, yung emosyon mo sa gustong sabihin ng Panginoon sa'yo. Para hindi sayang ang makeup, para hindi sayang ang safeguard, para hindi sayang yung pagpunta nyo, today. Just focus on the Lord. Fix your eyes onto Jesus. Get the message. Get the revelation. Get the encouragement. Get the enlightenment. Get the solution. Get the presence of the Lord. Get the guidance of the Lord. Okay, sabi, yes, I will get it. Yes, I will get it. Yung excited, yes, I will get it. Yes, I will get it. Thank you, children. Okay, so I will serve the Lord with gladness. So pakiclick po yung Hebrews 12, 1 and 2. Nalagay mo sa English version. Punta tayo sa King James. Sabi niya doon, merong passage dyan na gustong-gusto ko. Na sinabi niya, dito sa mundo, sa mundo ba, maroon? Dito ba sa word is, yung may peace ba? Yung pag lumabas ka dyan, yung masarap ng simoy ng hangin? Hindi
talagang maaasar ka nga minsan eh. Na minsan nakita mo lang yung basurahan sa kalsada sa may poste, di ba? Ang bangat, di ba? Yung hindi siya peace. He is not a place of peace. Ang mundo ay punong-puno ng kung ano-anong nandito na pwedeng makadistract sa atin. Wherefore, seeing we also are compassed about with the great a cloud of witnesses, we are surrounded, compassed of a great cloud of witnesses. Great cloud, it means hindi lang bansa, hindi lang bayan, buong mundo ay napapaligiran po tayo. Taman ng different people. Okay, witnesses. Let us lay aside the weight and the sin which doth so easily beset us. Lay aside the sin, not the sin of others, but your sin. Huwag mo tignan yung kasalanan ng iba. Ang tignan mo muna yung kasalanan mo. Yun yung ililay aside mo. And every way, yung hindi mo naman dapat buhatin, na binubuhat mo, set aside. Lay aside. Ang dami mong binubuhat. Binubuhat mo pa, pati nga yung padjak driver, binubuhat mo sa isip mo. Everything. Kasi yun po yung apekto na ginagawa ng mundo sa atin. And then sabi, let us run with patience. Dapat maanos kadbilay mo. Sa sarili mong buhay, dapat matyaga ka. Sarili mo na nga yun eh. Pagtyagaan mo na. Diba? Yan ka eh. Guwapo ka eh. Pogi ka eh. Maganda ka eh. Pagtyagaan mo na yan. Walang agree doon. Hindi kayo pogi, hindi kayo maganda, hindi kayo mag-agree kayo, by faith ito. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily but beset us, and let us run with patience the race that I set before us. And verse 2, sabi niya doon, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith, of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of throne of God. Kanino mo itutuon yung attention mo? Sa lumikha ng mundo, kasama ka, at doon sa mamimit mo someday, Jesus. Mababawasan ang stress. Mababawasan ang kung ano-anong binubuhat po natin. Kung na ang mata natin, not just literally our eyes, because we cannot see God. Ang tinutukoy dito is kung nakatuon yung pansin, yung attention natin sa kanyang salita, sa kanyang guidelines, sa kanyang utos, sa kanyang command. At ang buhay po natin ay maiibsan. Hindi ko sinabing mawawala lahat ng stress mo. Hindi ko sinabing mawawala ang problema mo pag tinuon mo ang pansin mo sa Panginoon. Kundi kahit gaano kabigat yung problema mo, pag nakafocus ka sa Panginoon, hindi mo namamalayan yung mabigat na problema ay napakagaan lang pala. It's because your eyes is fixed onto Jesus. Pag mo problemahin yung problema mo, hayaan mo yung problema mo is yung mukha mo. Ay, mali pala. Hayaan mo yung problema, ang problema sa'yo. O, hayaan mo dyan, problema yan. Anong sabi ni Freddy Aguilar? Ha? Anong sabi niya? Buti pa siya pag may problema, tumatawa. Tayo yung tao natin, hindi naiintindihan ng mukha pag may problema. Oh. Alam mo, Inside Out, di ba, ng movie? Different emotions. Pag may problema, lumalabas, madalas si sadness. Napatilupam. Arap kad salamin, mabag may problema ka, ako langat, abisukol, adi atuman, may kimurarat. Lahat po tayo ganun. And even I, sasabihin mo, pag nakaharap ka sa salamin, pag punong-puno ka ng problema, stress ka, ikaw mismo magsasabi, magdadaw sa sarili mo, pangit ko na, Lord. Totoo. You down yourself. Hindi ibang tao ang nagda-down sa atin.
pag may problema tayo, yung sarili po natin. Come on, dress up. Pag may problema, mag-pray. Pumunta ng church. Pag may problema, huwag kang magmukmok. Hindi, next time na lang ako, may problema ako. Yung problema mo this week, problema mo pa rin yan next week. Baka madagdagan pa. Kaya patong-patong na problema. Yung patong-patong na problema ang solusyon, si Jesus. Paano, Kuya Sai? Trust Him. His faith. Your faith to Him. Sabi niya dito, He is the author and finisher of our faith. Alam niya kung anong ginagawa ni Lord. Yung buhay mo, alam ni Lord yan. Yung future mo, alam ni Lord yan. Kasi siya yung lumikha, siya yung gumawa. At alam na alam niya kung kailan kanya kukunin. Anong mo sa Lord yan? Lord, kailan mo ako kukunin? Huwag mong sabihin, Lord, magbabago na ako. Sabihin mo lang sa akin kailan mo ako kukunin. No, magbago ka na ngayon. Para kunin ka na ni Lord. Ay, hindi ka pa kunin ni Lord. Actually, mas magandang kinuha ka niya na akilala mo siya. Langit talaga ang punta mo nun. Amen? So next slide, please. I will serve the Lord with gladness means, number one is, my focus is Jesus. Pakisabi, number one, my focus is Jesus. If I will serve the Lord, if we will serve the Lord with gladness, ang focus po natin, katulad ng sinabi sa Hebreo, fix your eyes onto Jesus. Fix your eyes onto Jesus, the author and finisher. The author of the book, of the Bible, and finisher. Saan mo itutuon ang iyong atensyon? Saan mo ibibigay ang iyong buhay? Sa nakakaalam, sa may hawak ng buhay mo, sa may naglikha ng buhay mo, no other than God. Fix your eyes. It means focus on Jesus. In serving the Lord, kailangan mo talagang mag-focus. Sa camera, meron po yung lens na may focus talaga siya to capture the nice and perfect angle ng isang bagay o isang tao. Para gumanda yung paglilingkod mo sa Panginoon, para maganda yung resulta ng trabaho mo, para maganda ang mga grades mo, para maganda ang business mo, you need to focus. Hindi pwedeng nagdra-drive ka at kung saan-saan ka tumitingin, nabangga ka, sister, brother. Hindi pwedeng nagdra-drive ka, pero ang dami mong iniisip. Means to say, lutang ka. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Panginoon, pero you have a mind, a double-minded mind, na Lord, ano nang gagawin ko? Paano tong problema ko? Paano tong research ko? Lord, kausapin mo yung teacher ko, nipasa niya ako. May teacher po ba dito? Ma'am, teacher po ba kayo? Huwag niyo po silang ipasa kung teacher po kayo. Hayaan niyo po sila dyan na mag-aral mabuti. Deserve kasi nila yung score na yun. Biro lang Ma'am, ipasa niyo na sila please. Biro lang. You need to focus. Hindi mo magagawa ng tama. Or yes, magagawa mo ng tama, pero hindi eksaktong napakaganda doon sa ina-expect mo. If you want your works, if you want to expect more than doon sa ginawa mong trabaho, you need to focus. Ganun din, going to church, you need to focus. You need to fix your eyes onto Jesus. Leaders, you need to focus. Hindi porket ginagawa ng mundo, gagawin mo na rin. You need to focus. Hindi porket ginawa ng kaklase mo, ginagawa mo rin. No! You are not a copy-paste person. You are a unique. You have your own fingerprints. You have your own identity in Christ Jesus. Kaya huwag kang kumopya sa takbo ng mundo.
It's either yung ginagawa niya ay nakakalugod sa Panginoon, then ask him, her, how will she do that? Tanungin mo siya. Para gumaya ka sa kanya to serve the Lord, to please the Lord, to focus on to Jesus. Ang mahirap po sa atin ngayon, gaya-gaya po tayo. Di ba bumili ang kapitbahay ng automatic washing machine with rice cooker, with Bluetooth device and speaker and anything, bumili ka rin. Kaya minsan yung buhay natin, gaya-gaya, at the same time, you are not living in your own purpose. Purpose niya yun eh. Huwag mong gayahin. Siya yun eh. Your purpose is in Jesus. Your purpose in life is in Jesus. Kaya every time, nasasabihin mong wala na akong silbi, wala akong pangarap, no. Jesus has a plans for you. Jeremiah 29:11, ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo. Kung wala kang pangarap, ang Diyos, malaki ang pangarap niya sa'yo. Gusto kanyang gawing successful someday. Gusto kanyang gawing milyonaryo, bilyonaryo someday. Gusto kanyang gawing nasa top. Because the plan of God is great. Full of hope. He has the future in you. Meron. Kaya please, kabataan, hindi pa huli ang lahat. Hindi porket ganyan ang pamilyang kinalikahan mo, ganyan ka na rin. No! Cut the curse! Maging successful ka. Ipakita mo sa kanila, sa pamilya mo, na kaya niyong umangat. Kaya niyong gumanda ang buhay. Kaya niyong maging ganitong klaseng tao. Huwag kayong gumayang, ganito na lang kami. Okay na itong 3 times a day kumain. Tapos nandito lang, walang nangyayari. No. Hindi pwede. Dapat bayad ka sa lahat ng utang mo someday. Dapat ikaw yung nagpapautang. Na kahit hindi ka bayaran, okay lang. It's paper. Yo. Okay lang yung pera, papel lang yan. Papel na, kabunil sa balat. My money, give me my money. Diba, ang hirap magsingil. Give me my money. Come on, I don't have money. Kwanto mo. What to say is, pag nakafocus ka sa Lord, unti-unti mong nararating yung pangarap mo. May pangarap ang Diyos sa'yo. Please, pangarapin mo yung pangarap ng Diyos para sa'yo. Huwag kang gaya-gaya ng course. Ask the Lord, Lord, ano kayang course bagay sa akin? Kita mo naman ako, Lord, matindig po ako. Guwapo po ako, Lord. Tingin-tingin ka sa salamin minsan, wag lang sa blurred, wag lang sa mga milky, tapos gaganon-ganon ka pa. Sa totoong salamin, yung nasa bahay ka, tapos kausapin mo yung sarili mo, Lord, ano ba yung bagay sa akin? Ano ba yung pwede sa akin? Ganito yung height ko, Lord. Pwede bang model, Lord, sa 5'9"? Model ng katul. Mag-aral kang mabuti muna. Amen? Focus on to Jesus, ganito yan. Kasi sinabi ni Lord, it means alam niya na merong distraction. Alam ni Lord na masisway ka. Alam ni Lord na gegewang-gewang ka. Alam niya yan. That's why He has the word. In advance ni Lord yung salita niya kasi alam niya na someday gegewang-gewang ka. Hindi mo alam kung saan ang pupuntahan mo. But today, I just want you to remind everyone and also me na our goal, ang focus ko po ay ang Panginoon. My focus is Jesus. Ganito yan. Di ba meron tayong glass of water dyan? Can you give me just a glass of water? Bigyan ko kayo ng illustration. Yung salamin na punong-puno ng tubig. Ito ay isang illustration na masasabi mo na nakafocus ka sa Lord. Maraming distraction ngayon. Ano ang pinaka number 1 distraction ayon sa survey?
99%, grabe ito, cellphone. Okay? Sabi ni Ma'am Karen, founder ng Rema, nabasa ko sa kanyang post, 1% energy and 1% of favor you get into social media. 99% of stress or anything negative, puro 99. Yung 1% favor and energy, ang nakukuha mo lang is sa social media. Yun lang. So more on, pag nasa social media ka, nakakain niya yung 99% na buhay mo, yung punong-puno sana. As in, punong-puno. O sige, medyo punuin niyo pa ng konti, please. Yan. Kasi ganito yan. This is Jesus. Illustration. Example. Hindi po ito si Jesus, glass po ito. But this is focus. Focus means, yan. Okay na. So focus is, ganito yan. Iingatan mong walang matapon. Going to church, iingatan mong walang matapon. Hindi ko sinabing hindi ka magkakamali, pero iiwasan mong tumingin sa pagkakamali ng iba. Going to church it's not a place of perfect people. Church is a place of imperfect people that needs a perfect God. Kaya please, pag meron kayong nakikitang hindi na umaattend, chat niyo po siya. Miss ka na ni Lord. Kung ayaw niya na dito sa church, it's okay. Bumalik lang siya sa Panginoon. Kasi our goal is not to increase the quantity of our church goers. Our goal is to increase that identity na makilala nila ang Panginoong Hesus. So pag focus ka, huwag niyo akong kakausapin, punitin ta kayo dyan. Ganon ang focus. Please. Pag merong gumugulo, anong gagawin mo? Pro-protectionan mo. Dimang ka. Ang hirap pag wala ka sa focus. Hanggang pinasumpal mo, hanggang tayo pandadagom, yung pagpasok mo, pag puro ka crash, makara-crash din lahat ng grades mo. Study first. Late night talks, di ba? To be honest, pag di ka nakafocus, tapos, ang hirap, di pa ako gumagalaw, nanginginig na ako. Paano pag may sumingit ka pa? Paano pag naglakad pa ako, oy. Fix your eyes onto Jesus, it means, nakatingin ka, yung pressure ng kamay mo, iniingatan mo ito. Dapat hindi magalaw. At pag nakafocus ka, alam mo kung saan ka pupunta. Pag nakafocus ka, meron kang pupuntahan, meron kang patutunguhan, meron kang future. Pag nakafocus ka sa Panginoon, makikita mo yung kadakilaan niya. Pag focus ka kung sa ano yung sinasabi ng Panginoon. It means, my focus is Jesus, yung command niya. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lang ang aking gagawin. Ang dami mo nang ginawa. Pero pinagpaliban mo yung gusto ng Panginoon. Hello? Tapos pag humingi ka sa Lord, gusto ko pa ng iPhone 16 Pro Max. Fully paid. With accessories. Tapos, kung may sinabi ang Panginoon sa'yo, anak, gawin mo nga ito, mag-pray ka, simpleng bagay. Ang gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon, anak, ipag-pray mo yung family mo, Lord, saka na, hindi ko po alam mag-pray. Kaya ka nga pumupunta ng church to learn how to pray to God. Amen. Tapos, absent ka pa. Naku, bagsak ka na nga sa academics mo, bagsak ka pa kay Lord, bagsak ka talaga. Di bali nang sabihin sa post, di bali nang bagsak sa academics. Kwanto? Basta lang number one. Kay Lord. Huwag naman ganun. Huwag ka naman pabaya kasi ministry pa ang pag-aaral. This ministry is part of ministry. Please. Pag maglilingkod ka sa Lord, leaders, workers, I serve ministry, I worship ministry, huwag mong pansinin kung pag nakafocus ka, ang gano'n dadakaw sa ibabagada, blurred sa'yo yung naririnig mo. Walang pakialam sa'yo, dead ma sa basher. Diba? O, ang pangit mong magtugtog, walang pakialam sa'yo, nag-i-enjoy ako sa Lord. Ang pangit ng forma mo ngayon, ay, sinerge ko to sa Pinterest. Diba? Sa thread ko ito nakita. Ang pangit ng kilay mo, paki mo! Kilay mo ba ito?
Nagpo-focus ka eh. You want to serve the Lord perfectly. Kaya baliwala yung kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Kaso ngayon, pag naglingkod tayo, ay, ano na kayo sasabihin nila? Please, huwag mong iinumin. Joke lang, okay na yan. Nakafocus tayo sa kung ano sa sinasabi ng tao. Ang tao palaging may sinasabi. Pag may nagawa kang tama, may sasabihin yan. Pag may nagawa kang mali, may sasabihin yan. Pero dapat ang mas importante sa atin, sa akin, sa inyo, kung ano yung sasabihin ng Panginoon. Ganito yan. In the Bible, also Jesus, nakarinig ng kung ano-anong, no, you are not the Messiah. You are not from God, you are from evil. Narinig niya yun. Hindi ikaw ang tagapagligtas. No, shame on you, Jesus. Ganun ang sinasabi in the Bible. Pero anong ginawa ni Jesus? He fixed his eye onto his Father. He accomplished his mission in this earth. Ano yung mission niya? To get all the sin of this world and to die on the cross. Yun ang mission ng Panginoon. At dadma siya sa mga basher. Dadma siya sa kung ano-inong sinasabi ng mga Sadduceo para sa iyo, Jewish person, and every person na nandoon. And also, he is deadma sa kung anong sinabi ni Mary sa kanya. Pag nakafocus ka sa Panginoon, meron kang natatapos. Meron kang goal na na-accomplish yearly, monthly, weekly, and daily. Kaya nga kailangan nyo magkaroon ng journal. You have to put a list, this year, tataba na ako. This year, magiging successful ako. This year, I am with honors, with high honors. This year, di ba magkakaroon ako ng baby? This year, gagaling ako. Na yung galing na yon, ay yung sakit na yon ay hindi na babalik kailanman. This year, I will soul win. I will win more souls for Jesus. This year, I will increase my ability to play with Jesus. This year, mawiwin ko na ang pamilya ko. This year, malaki na ang tithes ko. This year, magiging promoted na ako. Kaso, wala tayong nasa list. Anong nasa list natin? Utang. Yung utang ni ano, yung utang ni ano, yung utang ni ano. Kaya hanggang ngayon, this year, hindi pa siya bayad. Hindi ako galit. Ganito lang po ako pag excited po ako sa gagawin ni Lord. And to be honest, malapit na ulit mag-Christmas, tama? Ano yung ginagawa? Huwag lang talo na. Hindi na kayo lalaki. Deadma sa basher. New Year's resolution daw. Kano? Nyama. Diba? Magbabago na po ako. Hindi na po ako iinom. Pero sa December, lasing. Hindi na po ako ganito. Hindi na ako magmumura. Hindi na ako ayoko na ng ganito. Ayoko na ng ganyan. Pagdating ng January, same old way, same old person of you again. Bakit? Sinabi mo lang. Dapat nilista mo. Dapat nakikita mo para mapahiya ka sa mismong sarili mo. Makita mo na wala kang pagbabago. No, wait a minute. I-evaluate mo kasi. Umaatin ako. Nakikinig ako ng salita ng Diyos. I cry when I worship, but nothing's changed. Something wrong. Pakisabi, something wrong. Very wrong. Oo. Kasi kung tinanggap mo si Jesus, ang specialty ni Jesus is to transform you. Ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, binabago niya po tayo araw-araw.
Alam mo yung pagbabago, He make the better person of you. Yung dating pangit ka, sige, ako na lang kung ayaw nyo. Ayaw nyo, pastor, hindi ako yan. Hindi, pangit po ugali mo. Okay, pastor, pangit po. Lahat tayo, may pangit. Pangit na ugali. Sa area ng buhay natin, mas marami ang pangit kaysa sa maganda. To be honest. Pero pag nasa Lord ka, yung maganda ang pinaparami niya kaysa yung pangit. To be honest, ayaw magbago. Bakit? Gusto pa rin niya doon sa dating siya. Wala ka nang babalikan sa dating ikaw. Mas maganda yung itong bago. Mas exciting. Mas nakakakilig itong bago. Yung bagong ikaw na dinidevelop ni Jesus. 2 Corinthians 5:17, the old is gone, and the new has come. Therefore, if anyone is in Christ, kung yung tao ay totoong Lord, I accept you as my Lord and Savior, then so be it. Hindi yung isang araw, nagbago ka na, born again na ako, hindi na ako pupunta ng impyerno, tapos gagawa ka ulit ng mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon, ay hindi ka pupunta ng langit. Kasi ginawa mo lang na gate pass yung salvation mo sa Panginoon. Pag tinanggap mo ang Lord, merong pagbabago. There is a difference, the now and then. Yung next Sunday, same na ikaw pa rin. Kung sa Monday to Friday, wala kang ginawang development of change sa buhay mo. Salamat, Shopee. To be honest, walang pagbabago. Dati ka pa rin. Hindi ko sinabing, hindi na si Rin ako magbabago. Hindi na ako atin. Wala na naman pagbabago. It's your choice, not us. Kasi church is church without you. God is God without us. But us, without God, we are nothing. Kailangan mo si Jesus. Sa lahat ng sitwasyon, panahon ng buhay mo, you need Jesus. Kahit successful ka na, you need Jesus. Mabilis umikot ang mundo. Mabilis lumipas ang araw, ng buwan, ng taon, at hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. Only choose Jesus. Even though you are in the right place, you are in a better life, you are in a successful life, you still choosing God. Lord, I still need you. I don't need this. Mas kailangan kita, Lord. Yun ang focus in Jesus. His command. What? His command? We have the 10 commandments. Love the Lord your God with the greatest commandment na lang. Doon na lang pala sa 2 commandments. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and body, and strength. And love your neighbors as yourself. The author and finisher is love. At kung ikaw ay nakafocus, kinuha mo yung konsepto na ang Diyos ay pag-ibig, ikaw din ay mababago niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Pag ikaw ay binago sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, yung paglakad mo ay pag-ibig din. Sa pamamagitan mo, marami ring mababago. Bakit? Lumalakad ka kasi sa pag-ibig ng Diyos. Focus in His voice. Sabi ko kanina, ang pinaka-importanting boses ng Panginoon. Yung ma-receive mo yun, thou good and faithful servant. Yung ma-receive mo sa Lord nyo, anak, that's good. I'm so proud of you. That's what's matter. Yun yung pinaka-importante, yung boses ng Panginoon. Hayaan mo kung ano yung sinasabi ng katabi mo. Hayaan mo kung ano yung sinasabi ng iba. Hayaan mo kung anong sinasabi ng magulang mo. Na minsan sinasabi ng magulang natin, atin kaya tinditan. Lawat na lamang suulom, lom. Atin kaya tinditan, mangiras kawat na lamang, Sabihin mo, don't worry. Someday, God will change me.
Pag yung gagawin niyo mama, batuin kayo ng kaldero ng mama. Pakita niyo yung change. Alam niyo, pag merong change, merong blessing. Kasi sumunod ka sa Lord. Ang pagsunod sa Lord ang nagdudulot ng pagpapala. Hindi yung magaling ka, kaya ka pinagpala. No. Kasi obedience ka sa Lord, kaya kanya pinagpapala. Tignan mo, a-attend ka ng church, at nakita nila yung pagbabago. Anak! Ma, yes? What's that? Bumili ako ng Honda Click mo. Oh, para hindi ka na mag-commute. Oh, God! Nandun sa compartment, merong 1K doon, panggas mo. Malay nyo, sumunod lang kayo sa Lord. No one knows. Pag ang Diyos ang kumilos, ma-amaze ka. Sumunod kasi kayo, amin kayo ta. Honor kayo od Lord, honor kayo od atang nyo. Yan say blessing, undaloy, mabubulos. Amen? His job. Wala si Jesus. Nasa right throne of ni Father God, but He gave the Holy Spirit. The Holy Spirit is His job sa buhay natin ay gamitin tayo ng banal na Espiritu para gawin kung ano yung naiwang mission ni Jesus. Ano ang pinaka-greatest commission natin? To win more soul, to disciple, to spread the love of God, to spread the good news, to spread Jesus. That's His job. Kahit hindi ka magsalita, pag nakita sa'yo si Jesus, magbabago lahat ng nasa paligid mo. Mahihiya silang alukin ka ng masama. Mahihiya silang gawan ka ng masama. Why? They see Jesus into your life. Means to say, nakita nila yung pagbabagong hindi lang salita, kundi nasa gawa. And you have Jesus. Intentionally. Change is intentionally. Hindi yan luck. It's not an occasion. It is a by-process journey of life. Change is the most or thing permanently in this world. Tama. Ang change lang ang permanente sa mundong ito. Lahat nagbabago. Only Jesus not. To be honest, His words not change. His love is not change. Yung love niya sa'yo, love ka pa rin niya hanggang ngayon. And even though you don't love Him, He still love you. At pag meron kang focus, yun, nagiging maayos po ang buhay po natin. Pakisabi sa katabi, mag-focus ka na magmula ngayon. Kay Lord ha, not just in the church, but to God. Kasi lahat po ng pumapasok sa church ay, merong kahinaan, may pinagdadaanan, sitwasyon niya, aliliwat bilayda, merong pangit pa rin sa mga taong po, and even I, as a pastor, hindi po ako sobrang gwapo lang. Maaga daw, yung mga pogi, maaga natutulog. Dami nag-comment din. Karamihan na nagko-comment doon yung mga pastor. Kung alam niyo yung mga nandoon, pastor po sila. Yung mga nagko-comment doon. Sila yung mga bashers ko. Hindi, friend ko po sila. Pag ganun ang namin, joke namin, ko po sila, trusted person po sila. So I love them. Kung napapanood nyo ito, I love you, pastors. I love you all. Number 2 is, I will serve the Lord with gladness means my goal is to please Jesus. What is the word please? Hindi yung please, hindi yun. The word please is you trust the Lord. You trust Jesus. In Colossians 3, set your mind on things above, not on earthly things. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Kanina command. To know His command. Pero dito, yung i-act mo na yung sinabi niya. Hindi lang alam mo, dapat ginagawa mo. Kaya sa pagbabasa ng Bible, daily, you are not just reading. Because Bible will not change you.
To be honest, the Bible will not change you unless you act on it. Unless you do it. Unless you practice it. Unless you put it in your life. Ang Bible ay Bible lang. Yes, lang. It is a paper. Pero pag nag-pray ka at you ask the Holy Spirit at inact mo yung Bible kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, then change will come. Difference will come. Your life will be not the longer na ikaw. Nagbabago. Pakisabi sa katabi mo, nagbabago tayo. Yes. Kung hindi ka nagbago, hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos. Hello. May pagbabago. Pakisabi sa katabi mo, uy, nagbago ka na. Yung positive hindi yung hindi yung, may narinig ko, uy, magbago ka na, kwanto ay. Hindi sabihin mo, uy, nagbago ka na. Ako, nablibless po ako sa mga nakikita ko in social medias, lalo na dito sa atin. Kasi may nakikita ako, dati yung ganito yung mga post niya is kung ano-anong kaimi-imihan, di ba? Pero ngayon, nakakapag-post na sila ng Word of God. Magtataka na lang ako, ano ba ito? Wow, grabe Nagmamay din na siya ng ganito, di ba? Nakaka-bless. Why? Because change will happen. Kung nag-decide ka na, Lord, baguhin mo ako, and then, pag sinabi mong, Lord, baguhin mo ako, ready ka rin na kung ano yung sinabi ni Lord sa'yo, ay i-action mo. Hindi pwedeng, Lord, change me. Sige, anak, huwag ka nang magsasabi ng kung ano-anong negative, Ang tutan mo, Lord. Negative na pila yun. Hindi na ba pwedeng positive? Di ba? Pag may sinabi si Lord, dapat kailangan mong gawin. Yun yung point na to please God. You please Him by doing the things that He want you to be done. Hindi pwedeng, Lord, kilala na kita, Lord, pero wala kang ginagawa. Alam ko na ikaw ay nagpapagaling. Alam ko na ikaw ay nagpro-provide. Pero pag may sakit ka, pero pag walang-wala ka, tignan mo, sino ang unang nilalapitan? Si Kumare. Si Mars. Si Boss. Diba? Boss. Baka naman. Na dapat ang unang nilalapitan si Lord. Lord, di ba provider ka? Sabihin mo sa Kanya yung salita niya. Lord, di ba ito ka? You are my provider. Then I have nothing. I need you, Jesus. Then He will do something. Kasi alam niya yung pangako niya sa'yo. Ikaw lang ang hindi nakakalam. Just remind yourself every day that there is a big God who can do impossible things into an impossible situation. Kayang gumawa ng Panginoon ng milagro. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay kayang gumawa ng milagro sa ibang tao, how about more na nakikinig ka ngayon na kayang gumawa ng Panginoon ng milagro sa buhay mo? Just believe. Meron yung sinabi, pakiklik ako. Meron dinagdag dyan. Sabi niya dito, this means going beyond just declaring our love for God. Kung mahal mo ang Diyos, kung totoo kang nagmamahal sa Diyos, you will love to do His command na hindi nagdadalawang isip. Pag sinabi na ni Lord na, ito, anak, ito ang gawin mo. Mahalin mo yung kapitbahay mo, bilhan mo siya ng lechon with milk tea, samahan mo ng fries, tapos dessert ice cream, yung matcha flavor, yung bago ngayon. And just obey it. Ang sarap maging pagpapala sa iba. Pag ginawa kang blessing ni Lord sa iba, it means you are blesser than them. Uulitin ko ulit. Pag ginagamit ka ni Lord na maging pagpapala sa iba, malaki yung natatanggap mong pagpapala sa Kanya. Uulitin ko ulit to. Pag ikaw ay nagdo-donate na, wag dito sa church, si Lord pa ang magpro-provide. Pero pag ginamit kayo ng Lord, so be it.
Kasi si Lord yung magpro-provide. Si Lord yung magpro-provide. Pag ginamit ka ni Lord na provider ng iba, it means God sustain you. God bless you. God uses you. Ang sarap gamitin ka ng Panginoon kaysa gamitin ka ng mundo. Ulitin ko ulit. Mas masarap na ang Diyos ang gumagamit sa'yo kaysa sa mundo. You please the Lord because you love Him. Sabi niya dito, it involves a living life that pleases Him and reflects His love and goodness. Nagiging mabuti ka, nagiging mabait ka, nagiging mapagpatawad ka. To be honest, we are just only a product of His grace. Wala ka naman sa sitwasyong ganyan kung hindi dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa iyo. Bakit hindi mo patawarin yung kapwa mo? Hindi. Guno, guno ko man. Hindi, matagal yan. Paulit-ulit na lang. Kung paulit-ulit kanyang sinasaktan, paulit-ulit mo rin siyang patawarin hanggang magsawa siya at ang makita niya sa'yo is pag-ibig. Anong ginawa ni Jesus sa atin? Paulit-ulit niyang pinapatawad. Paulit-ulit niyang tinatanggap. Paulit-ulit pa rin niyang pinagpapala. At paulit-ulit pa rin niyang pinagkakatiwalaan. Dapat daluyan ka rin nun. Pakisabi sa katabi mo, dapat daluyan ka. To be honest, dapat alulod ka. Dapat living vessel ka ni Lord. Pinatawad lang din tayo. Inayos lang din tayo. Dati po tayong dugyot, marumi, pangit, walang kwenta, but in God's hand, in God's love, in God's grace, you are who you are right now. Nagiging matatag ka, it's because you have God. Well, sabi niya dito, it's about obeying His command, respecting His authority, and honoring His name in all we do. Kaya merong Bible verse na whether you eat or drink, do it for the glory of God. In every simple ways that we do, we address it, Lord, this is for you. Yung pagpunta mo sa church, Lord, this is for you. Ang gano, puputor-putor na yung 20 pesos mo. Lord, I go to church because I want to serve you. I go to church because I love your presence. I go to church because the pastor is handsome. Walang nag-react. Ayoko na sa pangit yung kabanding. I go to church because of Jesus. Alam niyo yung lalambot-lambot na 20 pesos nyo, yung may eye bags na Manuel Quezon, mapapalitan niya ng 3 ulo. Kung meron kang faith, tingnan ko. If you want to please the Lord, pakiclick yung Hebrews 11:16. Sabi niya dito, you please God, it's because you have faith. None in the less. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Kung meron kang faith sa Panginoon, mapli-please mo siya. Faith can please the Lord. It's not your ability. It's not your talents. Ang makaka-please sa Panginoon is yung pananampalataya mo. Ang makakapagpakilos sa Panginoon. Means to say, nais ko lang i-emphasize, hindi ko sinabing inuutusan mo ang Panginoon, but because of your faith, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Hindi, Lord, do this, do that. No! Lord, this is my faith that you allow this happen to my life, this sickness, this poverty, but I trust you, Jesus. Yun yung please. Hindi yung nagmamakaawa ka. No, anak ka ng hari, nagmamakaawa ka. Dapat you have the authority that you are the son of the living God. Dapat meron kang authority, kaya mong mag-demand, Lord.
give me this. I need this. At kung alam ni Lord nakakatulong ka, at yung ginagawa mo ay para sa kaluwalhatian niya, He will give it. He will give it. He will give it. Yung hinihingi mo, He will give it. Yung pinag-pray mo, He will give it. Yung inihili mong kagalingan na ang tagal-tagal lang hindi mo gumagaling, God will heal you today. God will bless you today. God will restore the fire that you want Him to serve to. God will do something amazing in your life today. Just believe. Wala kang resume na pipirmahan. Ang requirements mo lang para makakilos si Lord sa buhay mo is yung faith. Sabi niya doon in Matthew, if you have like a mustard seed faith, yung buto ng mustard seed, maliit pa sa kulangot mo. But God is pleased to that faith. You can move mountains. Yung maliit na pananampalataya, makakakilos ang Panginoon dyan ng mas malaki sa inaasahan mo. Oh, I feel the presence of God. I feel His Spirit today. Grabe ang kayang gawin ng Panginoon sa tao merong pananampalataya. Nako, kung ang buhay mo 2 years before, 5 years ago, walang change, your faith is asleep. Meron kang Diyos. Tapos walang change, walang growth, walang blessing. No, that's wrong. Wake up. You have God. I encourage you today. Hindi po ito condemnation. It is an encouragement. Please. But faith can do great things in your life. Faith can do amazing things in your life. Faith will change your life. Maliban sa faith, wala na. Pag yung faith mo ay fake, you are a fake Christian. Fake, peke. If your faith is real, then you are a transformative Christian. Merong change, merong nagbago. Pananamit mo, nagbago. Pag-ayos mo ng mukha, nagbago. To be honest. Pananalita mo, nagbago. Pagtingin mo, pag-iisip mo, nagbago. So, last na tayo, nasa points 3 na tayo. I will serve the Lord with gladness means my life is for His glory. Ang buhay ko ay umiikot sa Lord. Kanino pa iikot? Sa Kanya? No way. Sabihin mo ngayon sa sarili mo, hindi na ako magpapaikot ulit. At hindi na rin ako mang-iikot ulit. Kung merong mang pukontrol sa buhay natin, yung namatay sa cross at nabuhay muli. Kung merong mang nakikinabang, means to say, sa buhay na yan, sa buhay na ito, yung gumigising sa'yo araw-araw. Dapat ang nakikinabang sa'yo si Lord, hindi ibang tao. Hindi ang mundo. I love this. Dapat sunod-sunuran ka sa Panginoon, hindi sunod-sunuran sa mundo, hindi sa tao. Bakit? Yun yung buhay na meron ka dapat. Kasi pag mamayari ka ni Lord, alam nyo, ang Christian life ay hindi po boring. Hindi po, may hirap, may pagod, may sakripisyo. Kahit na hindi ka naman Christian, may hirap, may pagod, may sakripisyo. Tama? Hindi po boring. Boring ka lang kasi hindi mo pa ini-enjoy yung pagiging born-again Christian. To be honest, if Christian life is boring, then 1 year ago pa lang akong Kristiyano, iniwan ko na. Bumalik na lang ako sa makamundong ginagawa ko. Some of you, alam yung testimony ng buhay ko. Di binalikan ko na lang sana yon kung boring itong Christian life. Pero hindi. O sabihin na nating boring. Consider nating boring. Pero mas okay ng boring kaysa pumunta ka ng impyerno. O sabihin na nating OA.
Oo, na mga born again Christian na mga yan. Ulangab reyo, ulangab yung mga kakansyon. Di bali ng OA, pupunta ng langit pero. Hello? Kaysa sa nag-i-enjoy ka sa mundo, I love the party. Maganon-ganon ka. Pero ang punta mo, langit? No. To be honest, this is reality. And this the Bible says. Di ba sabi ng Lord, be holy as I am holy. Dapat pagmamayari ka ng Lord, di ka pagmamayari ng mundo. Pakisabi sa katabi mo, dapat pagmamayari ka ng Panginoon. Dapat nagpapagamit ka sa Lord. Dapat kung merong may karapatan sa'yo, ang Diyos yun. Tinubos ka niya. Anong pinangtubos niya sa'yo? Buhay! His own life. Anong inambag mo? Wala! Kasalanan lang ang inambag mo sa Lord. But He accepted. Tinanggap ni Lord lahat. Kasi gusto kanyang baguhin. Gusto kanyang ayusin. Kaso minsan, pag inaayos tayo ng Panginoon, Lord, ganun ka. Wag ito, Lord. Please, wag siya. Lord, kunin mo na lahat sa akin. Lord, wag lang siya. Kukunin kayong dalawa ni Lord. To be honest, give it to God. Marunong ang Lord. Alam niya kung sino yung para sa'yo. Alam niya kung ano yung course na magiging successful ka. He knows it. Because He is God. Huwag kang umasa sa horoscope. Huwag kang umasa sa hula-hula hoop. Huwag kang umasa sa kung ano-ano ang tawag doon, pungsoy, anong pampaswerte, huwag kang umasa sa pusang gumaganon. Umasa ka sa Diyos. Pag sa Diyos ka umasa, makakaasa ka. Pag umasa sa iba, umasa ka sa Diyos, umasa ka sa sarili mo. My life is for His glory. Hindi ko sinabing wala ka ng kasalanan. Hindi ko sinabing yung buhay mo ay gagamitin ng Lord dahil perfect. Hindi ko sinabing ang buhay mo ay gagamitin ng Lord kasi ikaw ay tall, dark, and handsome. Hindi ko sinabing gagamitin ka ni Lord kasi makinis ka, maganda ka, nasa 5'9", 11 ka, magandang katawan mo, pang model ka. Hindi sinabi ng Lord na ang gagamitin niya is yung ganong uri ng tao. Ang gagamitin ni Lord is yung mga taong willing magpagamit. You know the word willing? Lord, sige, ayusin mo ako, baguhin mo ako, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay ko. That's the willing word. Hindi yung willing ka, pero hindi mo naman pinapagamay. Lord, wag ito ah. Wag ito, wag sa kusina, Lord. Lord, wag to, wag. Wag, Lord. Hindi ganun. Dapat buo mong binibigay sa Lord. If you are willing. Ang taong willing, kahit anong ipagawa sa kanya, kahit tumalon sa bangin yan, tatalon yan. I am willing to die for you, Jesus. I am willing to serve you, Jesus. Ganun ang taong willing. Walang pinipiling lugar just to serve the Lord. Ganun ang taong willing. Na kahit nahihirapan ka, it's okay. This is for Jesus. Ngayon, atapilok ba? Hindi na ako, pastor. Ganito na po kasi ako lugar. Uulan, pastor. Umuulan nga kanina eh. Sabi ko nga sa asawa ko, kasi buntis siya eh. Tapos medyo inuubo, mampaltog ni Mike to. Nagsha-shotgun pa. Ako rin, inuubo rin kaming dalawa. Dalawa kaming, siya rin. Ganon din siya, ubo rin siya ng ubo. Sabi ko, anong gagawin namin, Lord? Lord, hindi ako nag-pray ng sasakyan. Baka kasi deliver ni Lord kaagad yung sasakyan at wala pa akong lisensyang number 2. Madidisobey ko pa rin si Lord. Kay Lord, I pray that the weather maging maayos, pati po yung, sabi ko, nandito na kami, uulan na. Yung patak niya is parang, paano na, palaki na ng palaki, Lord. Binilisan ko. Pero buntis pala yung, hindi pwedeng mabilis. Sakto lang, kalma lang. Tapos nandito na kami, Lord, thank you kasi hindi umulan.
ng malakas, naisip ko kayo bigla. Kasi sabi ko, Lord, thank you, pwede na pong umulan. Kasi nakarating na kami. Nandito na kami sa church. Pinala, anak, meron pang aatin. Ay, oo nga, Lord. Huwag niyo pa pong paulanin. Kunti lang, Lord. Subukan niyo sila kung yung ambon is baka hindi na sila umatin. Subukan niyo po yung faith nila. If your life is for His glory, bagyo man, ulan man, wala kang pera man, aatin ka pa rin. Amen. Kung natin kansan siya, bakit? Your life is for Jesus. Yan ang for a life. Yan ang nasa Lord. Kung gaano nabaingan ka, diyan pa nagsalita ang parang katawan, okay labat at sika. Hindi ikaw ang napahiya, ang Diyos. At hindi kailanman napapahiya ang Diyos. Sabi nga, diba, if they hate you in my name, they hate me first. It means, ang unang protection mo ay ang Diyos. Huwag kayong matakot magsalita na patungkol kay Lord. For His glory. Huwag kang magsawang gumawa para sa Lord. Kasi lahat ng ginawa mo, it counts. It counts. Yung simpleng bagay na ginawa mo para sa Lord, it counts. Yung pag-abot mo ng barya sa mga, anong tawag doon? Nalilimos, it counts. Kahit na hindi niya alam kung saan niya gagastusin yan, o kahit na sabihin mong, minsan, hindi ko bibigyan ito kasi baka ibili niya lang. Bigyan mo pa rin, bahala na siya doon. Hindi dapat mababago yung kabaitan mo kung ano yung ugali ng ibang tao. If you are kind, permanently you are kind. If you are good, permanently you are good. Nag-i-increase yun. Hindi ka nagbabago kasi hindi sila mabait sa'yo. No! Yun kay. Kung ano yung ginagawa sa'yo ni Lord, yun dapat yung gawin mo. Yun din dapat yung iparanas mo sa ibang tao. That is for His glory. That is for His glory. My life is for His glory. My life is for Jesus. Maglilingkod ka na rin lang sa Lord. Surrender mo yung buong buhay mo sa Kanya. You will love it. I promise you guys. Mag-e-enjoy ka kung sinuko mo ang buhay mo sa Diyos at pinapagamit mo ngayon. Sa unang hirap, to be honest. Ang hirap. Ikaw ba naman nasanay ka sa hindi mo ginagawa at sabi ni Lord, gawin mo ito, mahirap. Pero yung change kasi, pwede mong i-apply yan. Yung repentance, pwede mong i-apply every day. Tao ka, nagkakasala ka. So there is a God who can forgive your sins. And there is a God, a gracious God, can help you to change. Kaya pag nagkamali, huwag kang sumuko. Nagkamali ka lang, hindi kayong pagkakamali. Failure is not a person. Failure is a place na kailangan mong iwan. If you fail, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka pa rin. If everyone's fail, please, huwag kang gumaya. Dapat maging tulay ka para maabot mo sila. Para magbago. Your life is for Jesus. In Colossians chapter 3, verse 22 to 24, whatever you do, yan, sinabi ko kanina, work at with all your heart as working for the Lord, not for you, man. Lahat po ng pagtutugtog nyo dito, minister of God, nasa ministry, lahat ng pagpunta nyo every Saturday, nakikinig sa ating leadership training, it is for the Lord. It is for the Lord. Lahat ng pagtipa, lahat ng pagkakamali, lahat ng iyak, lahat ng pagmamahal na ginagawa mo sa Lord, ay it counts to Him. It counts. At napli-please ang Panginoon. He loves it. He enjoys it. Alam nyo yung worship ng crushed heart and spirit, He enjoy it. Yung kahit na may pinagdadaanan ka, meron kang sitwasyon na para bang hindi ka matutuloy sa church, but you made the way for Jesus. He loves it.
He is pleased. Kaya I assure you, asahan mong kikilos ang Diyos sa panahong hindi mo inaasahan. Bakit? Gumagawa ka ng paraan para makapaglingkod sa Kanya. Yes! Kung ikaw ay gumagawa ng paraan, I feel it. Parang pakiramdam ko, anak, sabihin mo lahat. Pakiramdam ko para akong akbay-akbay ni Lord ngayon. Just tell it. Lord, di ba ako malikot? No, just tell it. God loves you. He want a life that pleases Him. If you please God, what more than this word ang kaya niyang ibigay sa iyo? In just one click, kayang ibigay ng Lord sa iyo. In just a second, in just a week, in just a day, He can do it for you. Basta ito lang yung gawin natin. Work it for the Lord. Sa mga nagsasawang maglingkod, no. Hindi nakakasawa ang maglingkod sa Panginoon. Ako gusto ko pa. Gustong-gusto ko pa. Excited pa ako. Lord, lalabas na yung baby ko. 2 na kaming mag-worship dito. 3 na kami. Okay lang, Lord. Kahit wala na kaming kapartner dito. Basta 3 kaming buo kami. I mean, ang ibig kong sabihin doon, I'm excited kasi hindi pa tapos ang Lord sa buhay ko. At pag hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo, may mga bagay pa na hindi mo nararanasan. Ano yun? Yung mga bagay na yun? Magagandang bagay. Kasi hindi naglaan ang Panginoon ng mga pangit na bagay sa buhay mo. Yung mga pangit na bagay sa buhay mo, hinihiwa ni Lord yun. Kinakrush ni Lord yun. Yung pangit na yun, ginagawa niyang maganda. Whew! That's God. Yun ang nakilala kong Diyos. Yung pangit, ginagawa niyang pakipakinabang sa buhay ko na nagiging testimony natin. Pakiclick po. My life is, meron yung, hindi mo nilagay yung testimony. Okay, balik mo na lang doon. Alam niyo po yung word na testimony? Yung test, it is your life. The money, ito yung ginawa na partner mo ang Lord. I mean, you cannot partner with God. Pero unless you allow Him, nandoon yung partnership. Yung test is, yan yung pinagdaanan mo before you meet Jesus. Or ongoing, na yan yung nararanasan mo after you meet Jesus. Ngayon, yung testimony mo, kahit gaano pa kapangit yan. Pakisabi yung word na pangit. Pangit. Lahat naman may pangit na nakaraan. Lahat naman may pangit na pamumuhay. Lahat naman may merong buhay na hindi talaga maganda. May nakakahiyang pangyayari sa buhay natin. But God can still use you. Yung pangit na yan, gagamitin niya maganda sa iba. Yun yung testimony. Ang testimony ay sinasabi mo, yan, sige, pakiclick yun, to inspire others. Yung testimony is yung sinasabi mo, ay alam mo, ganito ako dati. Pero it's because of God. Hindi mo na kinakahiya yung kapalpakan mo. Bakit? Alam mo na kasi na inayos ka ng Panginoon. Maraming taong pumapalpak ngayon, pero walang taong nag-i-encourage sa kanila. Dapat isa ka doon. Isa ka dapat doon. Ang daming taong pumalpak na hindi na nagpatuloy. Ang daming failure na tao ngayon. Ang daming broken dreams. Ang daming, ang tawag doon, unwanted dreams. Dreams is mean pangarap. Ang daming hindi natuloy na pangarap. Kaya kailangan isa ka doon para gamitin ka ni Lord. Sabihin sa kanila, uy, tuloy lang. Tapikin mo, uy. Pag may tropa kang parang wala nang pangarap sa buhay, i-remind mo siya, there is a God. May Diyos. Kilala ka ng Diyos. Meron siyang pangarap sa'yo. Sabihin mo lang yung word na yun, tignan mo, magigising yon. Magkakaroon yun ng spark na bumalik ulit siya doon sa pangarap niya.
Kaso, ang tayo malabir no pagdating kay Lord, mas malabir tayo pagdating sa kung ano-anong bagay. Ang tamsik yun, 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 ang tamsik yun. Pero alam mo ba si Lord, wala yung ganon. Hello? Ang daming stress, ang daming depressed, ang daming hopeless. At ikaw, na binless ng Panginoon, and even your Facebook, you can use it for His glory. Yung makapag-share ka ng godly words, encouragement, yung mahal ka ng Diyos, huwag kang susuko pag yung taong nakabasa noon is malapit ng magpakamatay. At ginamit ni Lord yung post mo na yon, you save life. Eh, hindi mo alam. And someday, lalapit siya sa'yo. Thank you. It's because of your post in Facebook. Ito ako ngayon. Successful ako ngayon. Mayaman ako ngayon. Ngayon, ano yung gusto mo na bibiling ko para sa'yo? Hallelujah. Why? Because we have God na kayang gumawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero yung hindi inaasahan na bagay na yon is puro magagandang bagay. It is part of your testimony. Gumanda ang buhay mo, it's because of God. Gumanda ang istorya ng buhay mo because the holder of your pen, your life, is the author and finisher of our faith. Papunta tayo sa kung ano-ano. Papunta tayo sa walang direksyon, to be honest. But it's because of God, gumanda, umayos, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng mission, nagkaroon ng pwedeng gawin sa buhay. It's because of God. And my life is for His glory. Our life is for His glory. Yun ang buhay natin para sa Diyos. Kung hindi rin lang para sa Diyos ang buhay ko, di na lang ako maglilingkod. Kunin mo na lang ako, Lord. Kung wala rin lang naman akong gagawin sa mundo, right? Pero pag may mission ka, naalala ko yung sinabi ni one of the pastor, pag di ka na ginagamit ni Lord, kukunin ka na niya. Pag wala ng mission ang buhay mo, kukunin ka na ni Lord. Baka magkasala ka pa, papunta ka pa ng impyerno. Kaya please, sa lahat ng walang ginagawa ngayon, ay maghulos dili po kayo, baka kunin po kayo ni Lord. Kasi wala ka nang ginagawa para sa Kanya eh. If you have the right to serve others, bless others, then do it. God might be using you for others' answered prayer. Hello? Ikaw ay isang answered prayer sa mga taong nananalangin. If God used you, then so be it. It is for the Lord. Do it for the Lord, not for men. Not for you. Do it for the Lord. Kung nag-bless ka, that is for Jesus. Kung nag-increase ang church, it's not the pastor. Hindi po ako ang nag-increase. Kundi ang Diyos at yung pakikipag-isa natin na ang goal natin ay mapurihan ng Panginoon. Hello? Ang daming kaluluwang hindi pa nakakilala sa Panginoon. That's why God gave us the sports ministry. Okay, sabihin ko na yung pinaka-goal ko sa sports ministry. Hindi lang po ako basta nagpalaro. Ang goal ko po is maraming kabataan, tatay, nanay, ang makakilala sa Panginoon. Yun po. Yun po yung yung blueprint ko dyan sa sports ministry. At pasensya na po kayo kung inatitanta kayo. Pero yung atit na yon, malaking benepisyo sa inyo. Laking tulong sa mindset ninyo. Laking tulong sa everyday life po ninyo. Merong nagbabalance na sa isip nyo. It's the Word of God. Ang daming product of sports dito na naging leader na sila. It's just in sports. No. It is the sports of God. Excited akong ibigay yung mga jersey ng mga first batch. Oo. Guguntingin ko isa-isa para may souvenir sila sa akin. Maraming salamat po sa taong ginamit ng Panginoon. Shout out ko sila pero I don't mention their names. Baka napapanood niya ito kasi nasa ibang bansa yung iba. Maraming salamat.
sa inyong support. Yung iba, kaibigan lang na, kaibigan, gano'n. Ginagamit sila ng Panginoon. At na-amaze ako. Magkano yun? Nasa 11K yung jersey. 11K, Lord. 11 pesos lang ang pera ko eh. Oo. Hindi, I think 10.8, ganyan. Plus shipping, ganyan, 300. Diba? 11.1. But that 11.1 is God provides it. Kaya yung first batch, alam nyo, this is one of my dream. Ang testimony inspire others to continue to serve God. This is our life. Kung nagkamali ka, don't worry. Be happy. Bakit? Kaya ka pa rin gawing kasangkapan ng Panginoon. Yung pagkakamali mo, magiging testimony mo sa ibang tao. Nagkamali din sila. Pero nung nakita kanilang nagpatuloy, magpapatuloy din sila. Yes. Dapat isa kang inspiration sa ibang tao na kahit nagkamali ka, I will continue the race. I will finish the race. Pag nagkamali, huwag bumalik sa dati. Pag nagkamali, run to the author and finisher of our faith, Jesus Christ, no other. Amen? Amen. And my conclusion, the challenge is, ito yun. Ganito yun. The challenge is, after 5 years, see yourself, God's want you to be. Pagdating ng 5 years, dapat hindi kayo nawala sa Panginoon. Dapat nag-increase kayo. Graduate kayo, successful kayo, sponsored kayo ng church, kayo ang mga pillars of church, kayo ang mga nagiging, ang tawag doon, daan para maraming ma-reach out na mga kabataan. Amen? Yes! God will bless you for a purpose. Sinong gusto ng blessing? Ako rin, gusto ko ng blessing. Gusto ko, Lord, yung malaking blessing para bilhin na namin yung gym. Para magkaroon ng sariling home court. Magkaroon ng sariling building. Magkaroon ng sariling coffee shop. Ang sarap. At lahat ng workers doon is yung mga kabataang hindi kaya ang, alam yun, they can work. Sarap maging blessing. At ang sarap pag namatay ka, nangalida ka kukutan, ay, pawil ka. Ayala, ay, salap mo laya. Ang sarap kasi maging blessing. That's what you call legendary. Na kahit patay ka na, pinag-uusapan ka. Legend ang tawag doon. Hindi akong maumatay na to eh. May kapit tayo. Are you ready, guys? After see you in 5 years, 5 years na rin kayo bumalik dito. Hindi, I mean, in 5 years, kayo, pamilya mo, apo mo, asawa mo, anak mo, sasakyan mo, yung punong-puno yung, Lord, wag dito, walang parking lot. Yung punong-puno yung church natin ng puro 4 wheels. Na, bakit? Walang mali sa mangarap. Kasi merong Diyos na humahawak. Ulitin ko yon. Pwede niyong i-post ito. Walang mali sa malaking pangarap kung ang Diyos ang may hawak. To be honest, mangangarap ka na rin lang, balogan mo lang. Diba? Kung dati ang pangarap mo ay itnol, gagawin mong chicken. Hello? Productive. The blessing of the Lord will produce many souls. Lahat po tayo ay tumayo.